Ito na nga, pinasubpi na ng ombudsman sa pamamagitan ng NBI yung 18 nagsasabi o testigo na sila yung nagdi-deliver ng mali-malitang pera sa mga buwaya. Pinasubpi na sila, pinatawag, at ang gusto mangyari ng NBI, imbestigahan sila, kausapin sila isa-isa. Nako, ganito na ba talaga dito sa Pilipinas? Kung sino yung nagtitestigo, gustong masolusyonan yung korupsyon sa Pilipinas, sila pa yung iimbestigahan. Ito, pakinggan natin si Atty. Topacio tapos si dating Congressman Dipensor. Pakinggan natin guys. As to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka. Sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno. Pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. O, diba lumutang nga yung 18 na yan. Ang sabi ng NBI, hindi daw kapanipaniwala yung kanilang mga aligasyon. Unang-una daw, sinabi na 18 ex-marine lahat. Pero sabi niya, hindi naman sila 18 ex-marine. Sabi niya, 14 lang daw yung ex-marine dyan. Pero ang sabi naman ni attorney, yung abogado nitong 18 na to, 16 o 16 yung ex-marine, tapos 2 yung ex-army. Tapos dahil lang doon, yung lumutang na 18 para magtestigo, laban sa katiwalian, laban sa korupsyon. Sila na ngayon yung mali, sila yung iimbestigahan. Grabe, anong gobyerno mayroon tayo ngayon? Martial ba tayo ngayon? Ikaw yung titistigo? Ikaw pa yung masama? Di ba dapat kapag lumitaw yung testigo, nagreklamo, ang iimbestigahan dapat ay yung taong itinuturo ng mga testigo. Ngayon baliktad eh. Kukwestiyonan agad ang kredibilidad ng mga lumutang na witnesses. Yung 18 na yan, kini-question agad nila. Ba't hindi nila muna tingnan o imbestigahan yung kanilang mga aligasyon, yung kanilang mga sinasabi na sila yung nagdi-deliver ng mali-malitang pera yan sa mga politiko, sa mga buhayang politiko. Grabe, no? Ganito na ba talaga kababa yung kalidad ng batas sa Pilipinas? Wala na, no? Sa mga darating na panahon, kung patuloy na laging ganito, sino pa yung titistigo? Halimbawa, ikaw, naka-witness ka ng isang krimen. Tapos titistigo ka. Nakita mo yung krimen. Tapos ang gagawin ng NBI o ng sinumang investigative body ng gobyerno, ikaw pa yung iimbestigahan. At aalamin nila kung maayos ba yung kredibilidad mo. May kredibilidad ka ba para paniwalaan? Ano ba yung requirements nyo sa isang witness? Ha? Dapat ba yung magwi-witness maayos yung isang mayaman, isang edukado? Diba? Ang pinag-uusapan dito is yung korupsyon, yung mali-malitang pera na dinideliver nila. Hindi yung buhay. Hindi yung buhay ng mga testigo na yan, yung 18 na yan. Yun agad ang kinu-question eh. Diba? Ngayon lumulutang, makikita natin na ito ay politika. Diba? Sino ba yung boss ng NBI? Diba? Sino ba yung tinuturo ng 18 testigo na yan na nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera? Diba? Sila yung mga amo. Kaya walang, hindi fair. Anong sabi ni Boyeng? Nandito kami para fair kami. Basta fair kami. Patas. Alin ang patas dyan?
Imbestigahan ninyo kung gusto nyo talagang malutas o mabigyang solusyon yung korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. Imbestigahan ninyo. Dahil kung hindi, nako, yung susunod na administrasyon, yan yung hahawak niyan. Diba? Grabe. Pilipinas, ano na to? Sayang ang bangag.